Pagtutubos. Very good. Pagtutubos, kabayaran, pagbabayad sala, o pagko-cover. Kunwari, nagkasala ka po sa community. Pwede ka pong magwalis 4 hours para po ma-atone yung kasalanan mo. Or, feeling mo meron kang nagawang mali, pwede kang mag-donate sa charity. Feeling mo, nabayaran mo yung kasalanan mo. Kunwari, yung mga makukulit na bata, talon ng talon, naapakan nila yung cellphone ng kapatid nila. Siyempre, galit na galit yung kapatid. Pwede niyang ipalit yung kanyang cellphone para mapayapa yung galit niyang kapatid. So, ayan. Nga pero, noong panahon po ng Panginoong Yesus, hindi po gamit ang pinang-aaton kung hindi dugo. Pero pag nagalit ka ngayon, huwag kang hihingi ng dugo na kabayaran. Kasi iba na po ang ating panahon ngayon, ano po? So, iba na ang pagbayad ng ating kasalanan. Bakit ba natin kailangan ng atonement? Sino ba ang nangangailangan ng atonement? Nung isang gabi po, napakaganda ng panalangin ng aking bunsong anak. Ang sabi po niya, Father God, wash away our sins with the mighty blood of King Jesus. Nagkamili na kami mag-asawa. Napakaganda naman ang panalangin ng bata na ito. Hindi ko po tinuruan yun na talaga po sa kanya po nagmula sa banal na Espiritu. Wash away our sins with the mighty blood of King Jesus. Nakaka-bless po. So, sino ba ang kailangan ng atonement? Sa palagay po ninyo, sino ang kailangan ng atonement? Amen. Tayo. Bakit? Dahil ang sabi po in Romans chapter 5 verse 12, basahin natin ha, ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan sa pamamagitan ng isang tao at ang kamatayan ay pumasok sa pamamagitan ng kasalanan. Dahil dito, lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao sapagkat ang lahat ay nagkasala. So, simula po nung nagkasala ang ating mga forefathers, si Adam and Eve, tayo po ay automatic pinasok ng kasalanan. And up to this moment, tayo po lahat ay makasalanan. Kahit po ako na nandito sa harapan ninyo, all the more na madami akong kasalanan. Amen. So, dahil sa pagkakasala ngayon, kapag may pagkakasala, ano ang kailangan? Kunwari, may nagkasala. Di ba sa dadalhin? Kunwari, violate ka. Hindi mo nagustuhan ang ugali ng kapitbahay mo, may ginawa sila na hindi maganda sa'yo. Saan mo sila dadalhin? Sa barangay. Kapag dala ka na ba ay sa barangay? Hindi pa. Huwag naman, ano? Saan mo sila? Sa church mo dalhin, Ivan. Tama? Praise God. So, saan mo dadalhin? Sa barangay. Tama? Mag-uusap kayo kasi kailangan merong hustisya. Ngayon, yung judge o yung mga lupon ang mag-decide kung ano po ang nangyari. Same as with our situation. Nung tayo po ay magkasala, tingnan po natin na, dati po, meron pong communication ng Diyos na buhay sa mga tao. Nung pumasok ang kasalanan, nagkaroon po ng malaking puwang at agwat. That is called the chasm. Diba, maririnig nyo sa kanta, How Great the Chasm. Diba? Yan po yung agwat, puwang na walang ni isang makakatawid. Baka kaya mo namang tawirin. Baka kaya mo namang pumunta sa Diyos sa pamamagitan ng mabuting gawa. That is impossible. Ang sabi po in Jude, verse 14 to 15, Behold, the Lord comes with 10,000 of His saints. Ang 10,000 of His saints po na ito po yung mga taong nananampalataya at sa pagdating ng panahon, isasama ng Panginoon to be judged also. Naman po ha, Behold, the Lord comes with 10,000 of His saints. Naka-supporting cast po ang mga saints dito. Si Lord ang tunay na judge. To execute judgment on all. To convict all who are ungodly among them of all their ungodly deeds,
which they have committed in an ungodly way, and of all the harsh things which ungodly sinners have spoken against Him. So, darating po ang panahon na magkakaroon po ng judgment. At sino po ang righteous judge natin? Si Jesus. Si Jesus po na ating Diyos sa tagapagligtas. Ang sabi po sa mga Gawa, chapter 17 to 31, sapagkat itinakdanan niya ang araw ng paghuhukom sa sanlibutan. Yan po ay nakatakda na sa panahon. Malalaman na lang natin kung kailan, kapag nangyari na. Ito'y buong katarungan ang gagawin sa pamamagitan ng isang tao. Sino po ang tao na ito? Sino po ang tao na ito? Si Jesus. Pinatunayan na ito sa lahat ng muli niyang binuhay ang tao ngayon. So, sa pamamagitan ng isang tao na kanyang hinirang, pinatunayan na ito sa lahat ng muli niyang binuhay ang tao ngayon. Siya ang magbibigay ng katarungan sa buong daigdig. Ngayon sasabihin natin, di po ba? Asa na ang hustisya? Asa na ang katarungan? Parating na po ang hustisya, parating na ang katarungan because the righteous judge is coming. Amen. So, ang sabi nga po in Hebrews chapter 9 verse 22, ayon sa kautusan, Hebrew chapter 9 verse 22, ayon sa kautusan, halos lahat ng bagay ay nalilinis sa pamamagitan ng dugo. At kung walang pagkaalay ng dugo ay walang kapatawaran ng mga kasalanan. So, dugo ang kabayaran ng kasalanan. Blood sacrifice is needed to atone for sins, para magbigay bayad sala. Ito po ay makikita natin sa mga kwento ng Biblia. What is the earliest account of blood sacrifice in the Bible? Ano po yung unang account na nag-blood sacrifice ang Panginoon? Ito po ay nagkasala si Eva at si Adan. Hindi ko ba naalala nyo? Naglagay po sila ng tagping-tagping dahon sa kanilang katawan, pero pinalitan yun na balat ng hayop. Sa pagbigay ng balat ng hayop, anong nangyari? Meron din pong pag-aalay ng dugo. Amen? Next, makikita rin po natin ito sa alay ni Cain at ni Abel. Tama? Sino po yung nag-alay ng gulay? Si Cain. Ang nag-alay ng hayop? Si Abel. Bagamat ang tunay na dahilan ay ang puso ni Abel, na buong puso niya pong inalay ang hayop na daladala niya, ito rin po ay refleksyon ng pagtanggap ng Panginoon sa alay ng dugo. Amen? So, laging pinapakita, noon pong inutusan niya si Isaac na ialay, si Abraham na ialay si Isaac, ano pong nangyari? Meron pong ram naikot? Natiket yung kanyang horn sa mga tusok-tusok. Yan. So, pinrovide ng Panginoon. Ano pong meron? Blood sacrifice pa rin. Amen? Blood sacrifice pa rin. So, doon naman po sa time ni Moses, ano pong sabi ng Panginoon? Maglagay po sila ng dugo sa pintuan. Ito po ay sa taas at sa dalawang gilid. Kapag po tinignan mo, ang dugo po ay pag pinahid mo dito, tapos po nagpahid ka doon, nagfo-form po siya ng cross. Okay po? So, lagi po merong blood atonement. Bakit nga ba kailangan ng blood atonement? Bakit nga ba kailangan ng pag-aalay? Kasi nga po, di ba, para sa kasalanan. Ang tanong, saan ba sila nag-aalay sa panahon ni Moses? Saan ba sila nag-aalay? Panoorin po natin ng video na ito. Sige, pakipatay ko muna yung ilaw. Panoorin po natin. Naigsi lamang po ito para maintindihan. Saan po nag-aalay ang mga tao ng panahon ni Moses? Kung nakita ninyo, yung apoy po
dugo dito po sa altar. Makikita po natin, di ba? Ito yung altar. Altar, ito yung outer court. Dito dinadala yung hayop. Dito po yung holy place sa pangalawang chamber. At yun pong pangatlo ay tinatawag na Holy of Holies. Yan po yung dakong kabanal-banalan. Okay po? So, ito po yung itsura niya, cross-section lang po. So, dito po yung altar, na dito po sila nag-offer. Ito po yung holy place, at ito po yung Holy of Holies. Doon po pumasok yung espiritu, yung apoy. The fire is the Lord. Tandaan natin. Doon po pumupunta ang Panginoon at nakikipag-usap, nakikipag-niig sa mga Israelita. Amen? This process went on and on and on and on. Paulit-ulit for 4,000 years. 4,000 taon. Taon-taon. Alay ng alay. Pupuntahan po, nabali po ganito, ang pari ang nag-aalay ng mga hayop. Usually po, dalawa ang hayop. Isa pong hayop para sa kasalanan ng pari at ng kanyang pamilya. Isang hayop po para sa kasalanan ng bayang Israel. So, yan po. Ito po, ngayon po, yung kasalanan ng para sa bayan, tatalihan nila ng pulang lubid, pakakawalan nila, ihuhulog nila sa bangin. Talagang papatayin nila. And yung isa, para sa pari, dun po yan kakatayin, kukunin yung dugo, isa-sprinkle po doon sa altar. Ito nga po ay ginawa nila ng paulit-ulit. Ang sabi po sa Hebrew chapter 10 verse 11 to 12, bawat pari ay naglilingkod araw-araw at paulit-ulit na naghahandog ng pare-parehong ding mga handog. Subalit ang mga iyon ay hindi naman nakapapawi ng kasalanan. Kasi nga, bakit kailangan ulitin? Bakit kailangan every year? Kasi nga, hindi siya enough para makapawi ng kasalanan. Amen? So, ngunit si Kristo ay minsan lamang naghandog para sa mga kasalanan at iyo'y sapat na. Pagkatapos ay umupo siya sa kanan ng Diyos. So, the sacrifice of Christ through the cross, the finished work of Christ on the cross is what gave man an access to God once again. Amen? Yan po ang ginawa ng Panginoon. Bakit? Kasi alam po ng Panginoon, hindi natin kayang gawin ng araw. Alam ng Panginoon na tayo po ilubos na makasalanan at tayo po, ang puso at isip natin, laging kasamaan ng taglay. Kaya po sa kanyang kabutihan, pinayagan niya po ang kanyang anak. So, inialay ang kanyang buhay para sa ating lahat. Ang sabi po ng Panginoon sa Hebrews chapter 7 verse 27, hindi siya katulad ng ibang pinakapunong pari na kailangan pang mag-alay ng mga handog araw-araw. Unay para sa sarili nilang kasalanan at pagkatapos para sa kasalanan ng mga tao. Minsan lamang naghandog si Jesus at ito'y pangmagpakailanman nang ihandog niya ang kanyang sarili. Balakpakan natin ang sacrifice po na ito ay minsan lamang. So, minsan lamang pumasok si Kristo sa dakong kabanal-banalan. Nakita po ninyo yung Holy of Holies, yung dakong kabanal-banalan, pinasok po ng Panginoon yun. Why? Because that tabernacle also represents the tabernacle in heaven. Yan po ay replika. Sino ba ang nagbigay ng tabernacle? Ang sukat, ang balot, ang kulay, ang Panginoong Diyos po. Saan niya kinuha yan? Replika po yan nung nasa langit. So, dito nakakapasok ang mga pari araw-araw sa dakong
Lord Jesus Christ, when He gave up Himself, siya po ay nakapasok sa dakong kabanal-banalan sa langit. Yun po ang dahilan kung paano tayo ay magkaroon ng walang hanggang kaligtasan. Napakaganda po ng kwento ng Panginoon. So, bakit hindi ba po pwede ang hayop o bakit hindi naman po pwede ang tao i-alay? Minsan po, meron akong tito doon sa San Mateo, nagkakaroon po kasi sila ng problema sa lupa. Ang sabi niya sa akin, pamangkin, kahit i-alay ko ang buhay ko, gagawin ko para wag lang mapalayas ang mga kamag-anak dito. Sabi ko, tito, wag na po, wala namang kwenta yung dugo mo, tsaka buhay mo, wala rin mangyayari. Hindi mo yan kailangan i-alay. So, ano ba ang requirement para maging katanggap-tanggap ang alay na dugo? Ang sabi po in Hebrews chapter 7 verse 24, ngunit si Jesus ay buhay magpakailanman, kaya't walang katapusan ng kanyang pagkapari. Dahil dito, lubusan niyang maiiligtas ang lahat ng lumalapit sa Diyos sa pamamagitan niya, sapagkat siya'y nabubuhay magpakailanman upang mamagitan para sa kanila. Sa makatuwid, si Jesus ang pinakapunong pari na kinakailangan natin. Siya ay banal, walang kapintasan, walang kasalanan, inihiwalay sa mga makasalanan at itinaas sa kalangitan. That is the requirement. Holy, pure, sinless, blameless blood na walang anumang dungis na dala-dala. That is the requirement which the Lord Jesus Christ satisfies. So the Lord satisfied. The Lord Jesus Christ, pumasok siya sa dakong kabanal-banalan as a priest. Ngayon, pagpasok niya sa dakong kabanal-banalan, meron siyang dalang offering, which is His life. Amen? So, in Matthew chapter 27, verse 50, maaalala rin, ito po ay nakalagay sa Biblia, no po, nung ipinako siya sa krus, tingnan po ninyo ha, maaalala po ninyo, meron pong tabing dun sa tabernacle. Actually po, ang tabing na yun ay walang hati. Yan po ay 60 feet high and 4 inches thick. Gaano kakapal ang 4 inches? Yan. Ganyan. So, ganyan kakapal ang tabing na naandun sa kabanal-banalan. Kaya ang tabing na yan, imposibleng mawasak kasi masyado siyang makapal. Pero, tingnan po natin ang sinabi ng Panginoon in Matthew 27:50-51. Muling sumigaw si Jesus ng malakas at siya'y nalagutan ng hininga. Biglang nahati ang tabing ng templo mula sa itaas hanggang sa ibaba. Niyanig ang lupa at nabiyang ang mga bato. Noon pong namatay ang Panginoong Jesus, ang tabing na nagtatakip sa atin sa kapresensya ng Panginoon ay winasak niya upang ikaw, kapatid, ay makapasok sa dakong kabanal-banalan kahit ikaw ay hindi nag-alay ng dugo, kahit ikaw ay makasalanan. We can go inside the Holy of Holies right now dahil ang Panginoong Jesus ay namatay para sa atin. The veil, ito po yung makikita nyo sa kanta, You tore the veil. Ito po yung veil na hinati. Ito po yung sinasabi sa Biblia. And this is recorded for a fact. Hindi mo lang po ito makikita sa Biblia, makikita mo po ito sa account ng history. Nakalagay po ito sa history. Amen. So, nahati ang bato, ito po ang veil, nahati ang veil. So, yan po yung, ito po yung tabing na papasok ang pinakapunong pari. Ang pinakapunong pari lang po kasi ang nakakapasok dyan eh. Once na nakapag-alay siya ng kasalanan, ng offering. Pero, dito po, ito po yung nasira, signifying that veil has been torn apart. Nung namatay po, ang mga mangyayari po sa templo ay kamangha-mangha. Alam niyo po ba? Dahil po sa bayang Israel, sila po ay nagsasabit ng
pulang cord sa pintuan. Sila rin po ay nagsisindi ng lampstand at sila rin po ay ang pinto kailangan laging nakasara. Nung namatay ang Panginoong Jesus, ang pulang lubid na nakasabit po ay yan po pag nag-aalay ang mga Israelita, once na in-accept ng Panginoon, history po ito hindi sa Bible. Ibig sabihin na re-reflect ng salita ng Diyos yung nangyari sa history. So, nung nag-aalay ang mga Israelites, yung pulang cord na yun, pag tinanggap ni Lord ang alay, ang cord nito ay mamumuti. Mamumuti siya. At ang mga menorah o ang lamp o ang mga ilaw ay iilaw at ang pinto po ay bumubukas. Nung namatay po ang Panginoong Jesus, nakalagay po sa history nila, hindi na po pumuti ang cord, hindi na po umilaw ang lampara, at ang pintuan po ay nanatiling bukas. Nananatiling bukas hanggang sa mga oras na to. Para naman po ang dalahin natin o ang gusto natin ibigay sa Panginoon, ay maaari po natin ilapit ng personal. Hindi na po kailangan ng pari, hindi na po kailangan ng alay, hindi na po kailangan ng santo. Hindi mo na kailangan dumaan kay saint, hindi mo na kailangan dumaan kay pastor, kay father, hindi mo na kailangan dumaan kay kahit kanino. You can go directly because of the blood of Jesus Christ. Amen. Jesus Christ is the high priest. He fulfilled it already by going inside the Holy of Holies. Sa pagpasok sa dakong kabanal-banalan. Jesus Christ is the perfect offering, for He is able to cleanse our sins, not only once, but not for many times, but once and for all. Isang sakripisyo 2,000 years ago, sapat na linisin ang kasalanan natin hanggang sa mga oras na ito. Amen? So, napakabuti po ng Panginoon. Meron pong isang archaeologist na nakatuklas ng dugo sa ilalim ng Calvary na nakapatong sa Ark of the Covenant. Bigyan niyo po ng pansin at panahon ng video na ito. Kailangan po natin maintindihan, kailangan po natin marinig. It will last for 4 minutes po and 20 seconds. Na po, panoorin po natin. Ito po yung documentation ng pagkakakuha ng dugo. Pakilakasan na lang, Aljon. Good evening, Rom. Thank you very much. Ang nakita po nilang dugo ay buhay at meron pong 23 chromosome mula sa nanay. Pero po meron po siyang isang Y chromosome na hindi po galing sa tao. Yun po ang ginawa ng Panginoon nung dinala niya ang banal na Espiritu sa sinapupunan ni Maria. Nakuha ng Panginoong Jesus ang chromosome ng kanyang nanay at ang Y chromosome naman po na hindi sa tao ay nakita rin po nila. Yun po ang dugo ng Panginoong Jesus na na-preserve po for thousands of years. Ito po yung picture na, ito po yung tumulo po yung dugo ng Panginoon sa Ark of the Covenant. Ito po ay documented. Ito po ay itinatago. Bakit? Kapag po inilabas ito ng Israel, para po nilang dinagukan ang sarili nila dahil sila po ay hindi kumikilala sa Panginoong Jesus. Kaya po kailangan nila itong itago para itago ang katotohanan dahil sila po hindi kumikilala sa dugo at kapangyarihan ng Panginoong Jesus. But in due time, bubuksan po ng Panginoon ang mata ng Israel at ang lahat ng tao at lahat ng bayan at ng bansa ay luluhod at magsasabi na ang Panginoong Jesus ay Diyos. Jesus is Lord. They all will say that Jesus is Lord. Hallelujah. Napakabuti ng Panginoon. Napakaganda ng kanyang kwento. So what happens next? Nung napunit ang tabing, nung dumanak ang dugo, ano ang nangyari? Nung nakapasok ang Panginoong Diyos sa dakong kabanal-banalan, nung inialin niya ang kanyang buhay para sa atin, ano ang nangyari? Ang sabi sa mga Gawa, chapter 17, verse 24, ang Diyos na gumawa ng
Simula po nang nawasak ang tela, simula po dahil doon nananahan sa Holy of Holies ang Panginoon, doon siya bumababa. When Jesus Christ offered Himself, hindi na po siya bumalik ulit doon. Bakit? Ang sabi ng Panginoon, hindi nananahan ang Espiritu ng Panginoon sa tao. Saan siya nananahan? Ang sabi po in 1 Corinthians chapter 6, hindi ba ninyo alam na ang inyong katawan, ang templo ng Espiritu Santo na nasa inyo at ipinagkaloob na ng Diyos sa inyo? We are now the tabernacle of God. We are now the temple of Christ. We are now belonging. We are now called holy. Kaya tayo pwedeng tawagin banal. Kaya tayo pwedeng tawagin na makatarungan, makatwiran because of the blood of Jesus Christ. Hindi sa sarili nating kakayanan. Kapatid, huwag mong sayangin yung banal na Espiritu na nasa loob ng iyong katawan. Yung banal na Espiritu na nanahan sa templo na binigay ng Panginoon sa iyo. Hindi ninyo pag-aari ang inyong katawan sapagkat binili na kayo sa isang halaga. Kaya gamitin ninyo ang inyong katawan upang maparangalan ang Diyos. Hindi cheap ang dugo ng Panginoong Jesus natin. Amen. Hindi siya katumbas ng ginto ng pilak. Mas higit siya sa lahat ng kayamanan sa mundo. Dahil ang isang Kristiyano, isang tao makatagpo, makasumpong ng kaligtasan mula sa Panginoon, ay meron siyang kayamanan na hindi matatamo sa mundo na ito. Kaya kapatid, kailangan natin ingatan ang kayamanan na ito. Once you have accepted Jesus Christ as your Lord and Savior, hinayaan mo na iligtas ka niya sa kasalanan. He has already redeemed you from sin. At hinayaan mo na makapasok ang dugo na yan patungo sa iyo katawan. So nananalantay sa iyo ang dugo ng Panginoong Jesus, ang iyong Diyos at tagapagligtas, because you accepted Jesus Christ as your Lord and Savior. Now you have that power inside your blood. Because there is power in the blood of Jesus Christ. There is power in the blood of Jesus Christ to redeem, to cleanse, to heal, to restore. There is power to give eternal life. Mga kapatid, napakahalaga po ng dugo ng Panginoong Jesus. At ito po ang isang katuroang dapat alam ng lahat ng mananampalataya. Now, can you walk away free? At pwede ka nang gumawa ng kasalanan dahil meron ka ng dugo ng Panginoong Jesus? Pwede na ba tayo magpaligoy-ligoy, magpakalat-kalat? Kasi tinanggap ko na ang Panginoon, okay na ako, I have the blood of Christ in my life. Hindi po pwede. Siyempre po meron po siyang kaakibat na obligasyon. Kaakibat na obligasyon, ingatan ang pangalan, ang dugo ng Panginoong Jesus na nananalaytay sa bawat isa sa atin. Amen. Meron pong isang magandang kwento. Ang sabi po, di ba ang mga creation is nagpupuri sa Panginoon? Ang hangin, ang mga dahon na patunayan nila na merong communication. Meron silang sariling language. Ang mga isda, ganun rin po. Kaya nga ang sabi, kahit ang mga langaw o ang mga lamok, nagpupuri sa Panginoon. Minsan nag-uusap kami ng aking mga anak po sa kwarto. Naririnig namin ang ibon. Sabi namin, ano kaya ang sinasabi nila? Ano kaya ang kapurihan na inuusal nila para sa Panginoong Jesus? So, ang biro nga po, kung ikaw talaga, meron kang dugo ng Panginoong Jesus, dapat, pag ang lamok, kinagat ka, mapapakatay ng there is power in the blood of Jesus. Kapag kinagat ka ng lamok, ano? So, kasi nga, lahat ng creation nagpupuri. Ibig sabihin, kahit lamok, mararamdaman yung blood ni Jesus sa'yo, di ba? Baka sabihin na, tapos ng dugo na to, dengue lang ang dala-dala na, di ba? Pero po, mararamdaman ba, makikita rin, hindi lang lamok ang makakaramdam niyan. Lahat po ng mga tao sa paligid natin. Amen? Kung nasa inyo po ang dugo ng Panginoong Jesus, hindi lang lamok, hindi lahat ng kasama nyo sa bahay, lahat po ng katrabaho ninyo, lahat ng kaskwela ninyo, lahat po ng nasa paligid ninyo, mararamdaman po ang kapangyarihan ng dugo ng Panginoong Jesus sa buhay ninyo. Amen? Ang sabi po in Isaiah chapter 1 verse 18, come now and
let us reason together, says the Lord. Though your sins are like scarlet, they shall be as white as snow. Though they are red like crimson, they shall be as white as wool. Mga kapatid, ang kasalanan po natin ay pagkapula-pula at pagkapait-pait. Pero po sa pamamagitan po ng dugo ng Panginoong Hesus, ang pula po ay kaya niyang gawing puti. Amen? Ang kasalanan po natin ay kaya niyang linisin. Nung napako ang Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo, dilinis niya na ang kasalanan mo at kasalanan ko. In Ephesians chapter 1, verse 1-7, chapter 1-7, in whom we have redemption through His blood and forgiveness of sins. Kapatid, kung ano man yung mga kasalanan na nagawa mo dati o nagagawa mo pa ngayon, nandiyan na yung kapatawaran ng kasalanan. Kailangan mo na lang angkinin yung kapangyarihan ng dugo ng Panginoong Hesus sa buhay mo. Sabi nga po, ituloy po natin in Ephesians 1:7, in Him we have redemption through His blood. So, ang redemption po ay nagmumula sa banal na dugo ng Panginoong Hesus. Doon po siya nanggagaling. Kaya po naging satisfied ang Panginoon eh. Kung hindi po na-satisfy ang galit, ang anger ng Panginoon, alam niyo po sa kanyang kabanalan, kailangan po niyang gumawa ng hustisya. Kailangan po niyang magbigay ng kaparusahan. Kasi kapag po hindi siya nagbigay ng judgment, para po niyang kinokontra ang kanyang sarili. So, ang ginawa ng Panginoon, hindi niya binali ang kanyang salita. Instead, nag-provide siya ng daan para tayo ay magkaroon ng kaligtasan at kalinisan. In Him we have redemption through His blood, the forgiveness of sins, in accordance with the riches of God's grace that He lavished on us. With all wisdom and understanding, He made known to us the mystery of His will. Brothers and sisters, hindi po lahat ay nakakadiscover ng misteryo na ito. Kaya nga po maraming taong nagpapapako, maraming tao po nag-aalay ng itlog, maraming pong taong nagkakarga ng santo, maraming pong tao ang pumupunta doon sa mga salansangan para po magpahayag ng kanilang pananampalataya. They do not know the mystery of the blood that Jesus Christ, that the Lord purposed in Jesus Christ. Palakpakan mo ang Diyos na buhay na nagpahayag sa iyo ng misteryo ng kaligtasan. Hindi niya itinago sa iyo ang misteryo na sa maraming tao hanggang sa mga oras na to nakatago pa rin. Kaya meron pong mga, bakit ayaw mong sumama? Bakit ayaw mong makinig? Bakit ayaw mong maniwala? Because the mystery is still hidden from their eyes. Ano makapagbubukas? Panalangin lang. Up to this moment, panalangin ang pwede mong ibigay. Kapag niloob ng Panginoon, He will it in His proper time. In Hebrews chapter 10, verse 19-20, kaya nga mga kapatid, tayo ay malaya ng makakapasok sa dakong kabanal-banalan dahil sa dugo ni Jesus. Binuksan niya para sa atin ang isang bago at buhay na daang naglalagos hanggang sa kabila ng tabing, at ang tabing na ito ay ang kanyang katawan. Nung namatay ang Panginoong Hesus, nung napunit ang tabing, it gave way for an access para makapasok tayo sa dakong kabanal-banalan. Now you can enter the Holy of Holies without blood. Malinis ka na kapatid because of the blood. Stop ruining that cleanliness sa mga bagay na ginagawa mo na patuloy na dumudungis sa dugo ng Panginoong Hesus sa buhay natin. Let us respect the blood of Jesus in our life. Meron na tayong access. Meron na tayong access. Hindi mo na kailangan dumaan kung kani-kanino. Lord, pagalingin mo ako. Lord, ayusin mo ang puso ko. Lord, ikaw nang bahala sa buhay ko. You don't have to ask anyone, but go straight to Christ Jesus in order to go to God Himself. Napakabuti ng Panginoon sa atin.
there is also, there are lots of aspects o mga biyaya na matatanggap natin sa pagtanggap ng dugo ng Panginoong Jesus. In Exodus chapter 12, verse 13, dugo ang magsisilbing palatandaan ng mga bagay na inyong tinitirhan. Lahat ng bahay na may makikita kayong may pahid ng dugo ay lalampasan ko at walang pinsalang mangyayari sa inyo habang pinaparusahan ko ang buong Ehipto. Kapag noon sa panahon ni Moses, kapag merong dugo na nakapahid sa haligi ng tahanan, hindi yun makakatikim ng judgment, lalagpasan at hindi parurusahan. Uulitin ko, saan na naninirahan ng Panginoong Jesus sa mga panahon na ito? Sa templo natin, sa ating katawan, nasa atin ang banal na Espiritu. Same way, kung makikita ng Panginoon na may nakapahid na dugo sa templo natin, hindi din tayo mapipinsala, hindi rin tayo makakaranas ng kaparusahan. The question is, nakapahid ba sa templo mo ngayon ang dugo ng Panginoong Jesus? Sige po, because God does not live in the tabernacle made by human hands. He lives in the tabernacle of our body. We have our body, soul, and spirit, and the Lord is residing in this temple right now. Ingatan mo, kapatid, ang banal na Espiritu na nasa iyo, because you are covered by the blood of Jesus. What can the covering of the blood of Jesus do? The covering of the blood of Jesus can protect your children. Iingatan ng dugo ng Panginoong Jesus ang anak mo. Iingatan ng dugo ng Panginoong Jesus ang asawa mo, ang hanap buhay mo, ang pag-aaral mo, ang puso mo, ang lahat ng ginagawa mo. Declare that you cover everything in your life with the blood of Jesus. Cover your life with the blood of Jesus. Ang daming nangyayaring problema sa mga kabataan because their lives are not covered by the blood of Jesus. Hindi natutunan ng magulang ang misteryo na itinago ng Panginoon, and they are not able to offer, dedicate the children to God. Hindi na cover ang bata. Pinapasok ng demonyo, pinapasok ng kalaban, nananaig ang kalaban sa buhay ng bata. Hindi lang sa bata, kundi sa ating mga buhay maging din. Because we are not covered by the blood. If you accepted Jesus Christ as your Lord and Savior, ask God to cover you with the blood of His Son. Sa araw-araw, bago ka lumabas, bago ka magtrabaho, bago mo hayaan na pumasok yung anak mo, Lord, cover my son with the blood of Jesus. Lord, cover my husband with the blood of Jesus. Lord, cover my work, cover this ministry, cover this church with the blood of Jesus. Amen. Christianity is warfare. Ang pagiging Kristiyano po ay hindi patulog-tulog o patumpik-tumpik. Ito po ay actively nakikipaglaban sa gawa ng kalaban. That's why we need the blood of Jesus to cover us and protect us. We need the blood of Jesus not only to redeem us, to give us access, but to protect us all the time. Wala po tayong kayang gawin apart from the blood of Jesus. In Revelation chapter 12, verse 11, and they overcame him by the blood of the Lamb. Ito pong verse na to ay hango na po sa Revelation, at ito po ay pumapatungkol sa mga tribulation saints na nagtagumpay sa demonyo o sa Antikristo sa pamamagitan pa rin ng dugo pa rin. Who is the Lamb? Jesus Christ pa rin. Maging sa time ni Moses, maging sa time natin, at hanggang sa tribulation, we can be overcomers through the blood of Jesus Christ. If it applies now to you, hindi ka po pwedeng nabubuli-buli ng sakit. Because you are covered with the blood of Jesus. If it applies to you, hindi ka po pwedeng naaalipin ng kasalanan because you have the blood of Jesus.
if you've applied the blood of Jesus in your life, hindi po pwedeng tatatalo tayo lagi sa buhay because we are overcomers by the blood of Jesus. Kapatid, we are not exercising our authority as children of God with the blood of Jesus flowing through our veins. Hindi natin ginagamit yung full authority, yung full access sa kapangyarihan. That is why maraming Kristiyanong hindi umaaten, maraming Kristiyanong nanglalamig, maraming Kristiyanong tinatawad sa pagdating ng service. Bakit? Hindi naman pumapasok kasi. Hindi ko naman naiintindihan, hindi ko nai-enjoy, inaantok lang ako. Sayang lang yung punta ko. Huwag mong sayangin yung kaligtasan na ibinigay ng Panginoon sa iyo. At ang tulong-tumanan sa krus ng Kalbaryo, tumanan para kapasukin ka lang sa daong kabaranaran, kapatid. Huwag mong sayangin because this mystery is not revealed to everyone. Mapayag tayo. Salamat sa Diyos sa Panginoon. Most importantly, the blood of Jesus. Hallelujah. The blood of Jesus gives us eternal life. Ang sabi in John chapter 6 verse 53 to 54, pakatandaan ninyo, malibang kainin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, hindi kayo magkakaroon ng buhay. Ang kumakain ng aking laman at ang umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan at muli ko siyang bubuhayin sa huling araw. Tumayo ka, kapatid, and let us honor the Lord right now. You have the blood of Jesus in your life. You have the blood of Jesus flowing through your veins. Hallelujah. Gamitin mo ang kapangyarihan na ito. Hallelujah. Hallelujah. Alam nating maraming kabigatan sa buhay at sa araw-araw may mga bagay na nangyayari to distract us from the purpose of the Lord. Alam natin na maraming nangyayari sa ating puso at isipan that sometimes we think hindi na natin kayang dalhin o hindi na natin kayang kargahin. Sometimes we think na hopeless na. Sometimes we think na wala ng pag-asa. Hallelujah. Kapatid, kahit gaano man ka-imposible ang sitwasyon mo, walang imposible sa kapangyarihan ng dugo ng